Iba po yan sa fair market value na nasa konstitusyon na kung may, halimbawa, gagamitin mo yung eminent domain, yung meron kayong na lupa. Ang susundin yung sinasabi ng prosecution na yung halaga na yung isang buyer ay gustong ibenta at yung isang seller ay payag ibenta at isang buyer willing siyang bumili. So kung pupunta ako, pag sinabi mo ay 90 naman po ng SALN current fair market na dyan sa Section 6E of Mr. President, you're correct. Sa haba-haba po ng pinag-uusapan ngayon, ang punto lang ganito, mas mababa ang assessed value, ang fair market value sa buong Pilipinas. Kaso at ang pinag-uusapan lang, ano ba dapat ilagay sa column na yon? Pero para matigil na po yung usapan, sinasabi ng prosecution, dapat yung actual, at sinasabi ng defense, good faith dahil sinunod yung nandyan sa assessors. So I hope I helped clarify this matter and we can move on to another point. Thank you, Mr. President. Thank you. There's no question that the Chief Justice included certain assets in his statement of assets and liabilities and net worth. His SALN. There is an allegation which is 2.3, paragraph 2.3 of Article 2 that he did not include some assets in the form of bank accounts. That is what we are dealing here in this particular article. And we're going astray in discussing the job of an assessor, discussing the job of a register of deeds. These are all irrelevant. Come on. Proceed. While on Mr. that President. note, Yes. You have no. Mr. President, while on that note, a while ago, they made this assessor identify a transfer certificate of title purportedly belonging to Maria Charina Corona. We checked, Your Honor, and it's the same as our evidence. Therefore, in order to obviate the need to present the Register of Deeds for Taguig, we are willing to admit the existence and authenticity of that title, but we are not admitting the validity and genuineness of the underlying transaction. Then the question with respect to that title, is that an asset of the Chief Justice or is that a real asset of the daughter? In short, yes, Your Now, Honor. you present that a proof that that is not an asset of the daughter but asset of the Chief Justice, then that means that that is an excluded, not included asset. So it comes into the picture. But until then, leave it as that. It's already in the record. Yes, Your Honor. All right. Mr. President, may we recognize Senator Ping Lacson? The gentleman from Cavite. Thank you, Mr. Presiding Officer. My reference is the document, the SALN of the Chief Justice as of December 31, 2010. Okay. I have no problem with the figures listed down by the Chief Justice under the column assessed value. Hindi naman po siya ang may gawa nito, kundi ang reference niya rito yung assessor, hindi po ba? Yes, Your Honor. I have no problem with the figures as listed by the Chief Justice under the column current fair market value kasi sa inyo rin galing ito. Ang reference nito, city assessor din. Current fair market value. Fair market value. Ito yung sakop ng ordinance, city ordinance, hindi po ba? Kaya hindi natin siya mabiblame dito kung ano man yung figures na nilagay niya rito, hindi niya gawa ito. Based on the tax declaration, based on the current. Yes, I understand. When we sum up, if we get the sum total of all the figures listed under the column current fair market value, the total would be 18,438,980. Ito po ang nilagay niya under the column acquisition cost. Ang tanong ko po, pag pinag-usapan natin acquisition cost, ano pa dapat ang reference ng declarant?
saan nanggagaling yung acquisition cost? Prosecution or defense? May answer. Ang acquisition cost po ay manggagaling dun sa Deed of sale. deed of sale. Ano po ang nakalagay sa deed of sale? Doon sa, wag na nating, kasi hindi naman sakop ng ating witness yung first 3 items, ano? Yun lang condo, under number 4 condo, tsaka number 5 condo. Magkano po yung number 4 condo sa ayon sa deed of sale? Yung Bellagio po, ang nasa kontrata, Yung number 4 muna. Hindi ko alam kung anong Bellagio rito eh. ito po yung Bonifacio Ridge Okay. Spanish Bay Tower. Magkano po sa deed of sale? Ang nasa kontrata po ay 9,159,940 pesos. Okay. Magkano po ang sa deed of sale yung condo number 5, Taguig, acquired 2010? Yung Bellagio po, ang per contract, the price is 14,510,225. Magkano po ang total na nun? Yung dalawang condominium lang, hindi kasali yung tatlo. 23. 23 million. About 23 million. Ang ibig pong sabihin nito, yung nilagay niyang total under the column acquisition cost na 18,438,980 ay kulang po do sa Per deed of sale. binanggit nyo na deeds of sale ng dalawang properties. Opo. Kulang po ng 5 million, more or less. Opo. Tama po yun. So ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po truthful, hindi po accurate yung pagkaka-declare ng saldo. Now, may I hear from the defense? Yeah. I want some explanation because I'm referring to a document signed and sworn to by the declarant, the Chief Justice. And the document, I suppose, that was read by the prosecution, signed din ng Chief Justice, he being the buyer of those two properties. So I would like to hear an explanation, if you can, and if you will, tungkol doon sa discrepancy na 5 million more or less, doon sa under the column acquisition cost. We will definitely dealt with it when our turn comes in the Salamat presentation po. of our evidence. But Yun lamang po, may Marap. I make a, Sige po. short statement? The total referred to in here, one AP, 18,438,980, seem to be the sum total. Of the current fair market value. So there is no this is not a representation by the filer that the acquisition cost is this amount, Your Honor. Pero nakalagay po- This is how I understood it. Nakalagay po sa column ng acquisition cost. Opo, doon nga Sana po- po, kung ito'y Doon nga sum total Opo. ng current fair market value, dapat ito'y nasa ilalim ng column na current fair market value. tama po yun. Pero Kasi I did a simple computation. In fact, addition. Inad ko po yung 7,138,000, 921,000, 1,210,000, 2,369,980, 6,800,000. Pag inad po ninyo lahat yon, ito'y 18,438,000. Kung ang intention po ng declarant kunin yung total ng current fair market value, hindi po ba dapat nasa ilalim yun ng column na yon at hindi sa ilalim ng acquisition cost na subtitle pa ng land, building, etc. and improvements? Tama po ba? Tama po yun. If it was accurately and fairly prepared, your observation, I agree, should have been the correct procedure, Your Honor. But you will probably agree with me that there is no statement relative to the acquisition cost. Tama Your rin Honor. po yun. Kaya napaka-importanting makausap natin si Chief Justice para maipaliwanag niya kung bakit sa ilalim ng acquisition cost Yan napalagay yung 18 million at hindi sa ilalim ng fair market value. That is correct, Your Honor, if this was prepared personally by him. Hindi po. But there is no evidence to the Meron po effect. tayong disagreement dyan. Opo. Kasi maski iba, maski yung clerk niya o sekretarya niya ang nag-prepare nito. After all, siya po ang manunumpa rito. Talagang obligasyon niya, responsibilidad niya na alamin kung tama lahat ito dahil siya ang makukulong, siya ang ma-impeach at hindi yung kanyang sekretary. Tama rin po ba yon? Tama rin po yun. Pero if it was merely inadvertence or negligence,
I do not know how the impeachment complaint can come in. Agree po ako sa inyo doon. Kaya kailangan ipakita sa atin na ito'y hindi sinasadya Opo. na pag-enter ng mga What figures. year was that? Sal The end of total, what year? that is As of December 2010, 31, About 2010. December Exhibit 30, 14A, Your Honor. 2009. 2009. Do we have any, was this assets also listed in that SAL end?